Okay naman. Saan ang next destination natin? Alam mo, alam ko itong lugar na to, itong Upland, Cavite or Mamay area na tinatawag. Kasi na-assign ako dito, bro, ng matagal. Tingnan mo na, Mamay area. Bakit Mamay? Mamay, Maragondon, Indang, Alfonso, Magallanes, yan, Mamay. Yung Ginawa pa naming Mamay, Mamansait, kasama na Silang, Tagaytay, Indang yung ay. Yun. Silang, napakaraming magagandang hidden gardens doon. Meron isang garden doon na napakaganda, pero doon mo matatagpuan yung maraming mga halaman na kung saan swak ang budget ng mga plantito at plantita. Pupuntahan din natin ang Alfonso na kung saan nandoon yung mga iba't ibang mga nakatagong magagandang private resort. At meron din isang adventure park sa Alfonso, Cavite. Yan, kailangan natin madiscover yan. At mas maganda dito dahil pasok sa budget. Kung ang hanap mong pasyalan kasama iyong pamilya ay yung bayan ng mga bayani at makasaysayang lugar, ito ang para sa inyo. At kung family bonding, educational trip, company outing, anything under the sun, nandito lang yan, hindi kalayuan sa Metro Manila. Madaling puntahan, hindi masakit sa budget, sulit ang tanawin, food trip, accommodations at marami pang iba. At ang number 1 na dapat alamin ay ang safety sa mga lugar na gusto nyong puntahan. Lieutenant General Rodel Sermonia po, or Generos for short. Albert Martinez po, welcome! Wonderful Cavite, Wonderful Pinas! Pinas. Hulaan niyo po kung nasaan po kami ngayon. Nandito po kami ngayon sa Perlas ng Silang. At ngayon po, kasama natin ang punong abala ng Perlas ng Silang, si Mr. Boyed Ganigan. Yes. Very foreign last name. Yes. Ganigan. Thank you, Albert. Thank you, Jen Ross. Magandang araw at magandang bati para sa ating mga viewers dyan sa ating wonderful Pinas. At sa mga OFW natin nanonood. Ay, oo nga pala. Kamusta kayo lahat dyan? Bansa. Wonderful Pinas! Meron akong sikretong nalaman. Ngayon ko lang nalaman. Dito pala nanggagaling ang supply ng ibang magagandang gardens abroad. Anong kwento nun? Yes, kasi nagsusupply ang Pilipinas sa Garden by the Bay. One. Yan. Of course, sa Middle East, Dubai. Yes, Hindi yes. naman mag-grow doon eh. Masusurprise ka na pag nagpunta ka sa Garden by the Bay, ma-impress ka doon sa kanilang paligid. Tatanungin mo, saan galing yung mga trees niya? Huwag ka na magtanong, sasabihin nila, those are from the Philippines. Oh, very Yes. good. Kasi maliit lang ang forest reserve ng Singapore. Kaya dito sila kumukuha ng supply sa Pilipinas. Sa lugar na to, napansin ko, papunta kami dito, napakaraming mga gardens. Yes. Saka parang lumalabas sa area na to, ito yatang one of the major business ng mga taga-Silang ay yung garden. Yes. Actually, Albert, General, no? For everybody's information, ang Silang kasi dito sa Cavite is ang nanggagaling ang supply ng mga plants na binibenta sa Metro Manila. Totoo ba yan? Totoo yan. Totoo talaga. Gusto na natin sa ating mga kababayan. Now, alam na nila kung saan dederecho. Wala nang bibili doon sa mga tabi-tabi Huwag nila. naman, supportan pa rin natin. Yes, totoo yan. Kasi we are named
as one of the garden capital in the Philippines. Ngayon ko lang nalaman yun, Garden Capital Yun pala. talaga kung bakit ko nirecommend ang Silang sa buong lalawigan ng Cavite. Yes. Marami ng sikat na lugar dito eh. Pero hindi nila alam yung mga hidden gardens na yan. Totoo, General. Dito talaga nanggagaling. Saka maraming hindi nakakaalam lang. Ako hindi ko naman alam na ito pala ang Garden Capital. Yes. Sila. Kaya pala, pagdaan natin kanina, kaliwat Left and kanan. right. Left and Yes. right. Yun ang Galing ako source dito of last living. Yun At ang namili source of ako last living. week. Totoo. Alam niyo po yung isang malaking sasakyan ko, wala pang 10,000 ang Totoo. presyo. Totoo. Pero yun. puno. Tinawaran ko talaga ng tinawaran. Actually, General, may mga ano pa yan eh. Pag talagang maganda yung pakikisalamuha mo dun sa ating mga sellers, Yes. magbibigay pa yan sila ng extra for free. Totoo po Ngayon, yan. magandahan naman. Kailan ba nag-umpisa itong napakagandang flower paradise na to? Albert, actually, 2 years pa lang kami. More than 2 years. Nag-start kami during pagkatapos ng pandemic. Gano'ng kalaki itong lupain na to? Ang nagagawa pa lang natin is 1 hectare, pero ang total area is 3.5 hectares. Marami pang pwedeng gawin, no? Actually, magkakaroon tayo first in the Philippines, General, Ng apple picking. Yun na, abangan Wow. natin. Yes. dito lang, sa malapit. Yes, dito lang sa Perlas lang sila magkakaroon ng apple picking. Apple picking. Yes. Yun ang bagong destination ng mga local tourists. Oo. Apple Na gustong mangarap na pumunta sa ibang bansa, California. mag-apple picking. Yes, Pero totoo. bakit ka pa pupunta doon? Meron pala sa Silang. Meron na silang. Actually, ginagawa na namin yung mga access road para sa mga PWDs natin tsaka sa mga senior citizen kasi medyo malayo yung area. Pero andi dito lang sa loob ng 3 hectares yung apple picking na site. At kailan natin aasahang mangyayari yan? Early next year, siguro mga March or May, ready na kasi Pwede lang mamitas. Pwede na mamitas. Kasi nakapag-propagate na kami ng ano. Tsaka yung apple pa ho na yun ay talaga intended sa ganitong weather kasi studied siya na ginawa siya sa mainit na lugar. So hindi kailangan ng malamig. Tama lang. Ito ba yung apple na malalaki o yung apples na maliliit? Malalaki siya. Malalaki. Wow. Yes, para siyang Washington pero iba lang yung kulay. Kasi Washington kasi is parang dark red eh. Dark red. Ito talagang red lang talaga siya. Parang kulay ng jacket ni Pulang-pula. General. At crunchy. Crunchy. Yes. Ayan. O, abangan po natin yan. Next year, meron ng apple picking dito sa Silang. Yes. Wonderful Pinas! Kami noon, sa California lang namin nagagawa yan. Ngayon, pwede sa Pilipinas. Ako Yes, naman, Silang. nung bata ako, parang inambisyon ko, saan kaya kumukuha ng mga mansanas? Siyempre, galing ako probinsya, di ba? Eh, hindi ko alam na sa Amerika pa pala galing yun. Akala ko sa Manila lang, kung saan-saan lang, di ba? Pero ngayon, pwede na dito. Ano ba yung mga bagay na makikita na nakakaiba? Actually, Albert, meron kaming iconic na peacock dito muna makikita sa Perlas ng Silang. So talagang very proud siya na nakatayo siya sa gitna ng property. Totoong peacock to. Hindi, ito siya sa likod natin. Ito yan. Yan. Malaking peacock. Hindi iba-iba yan yung Yes, iniiba-iba yung kulay niya. Yun. yan. Yeah. So yung mga halaman na ito pala, ito yung kanyang pakpak. Yes, yan yung Diba? kanyang buntot. Feathers. Oo, yan. Yeah. So, Ganda naman. iniiba-iba namin yan para ma-enjoy naman ng ating mga bisita na pupunta dito. Pag pumunta sila dito for the first time, ibang kulay. Ibang kulay. For the second time, Yes. iba na naman ang Oo. kulay. Kasi ang mga halaman na ginagamit natin dito is mga annuals, no? Pag sinabing annuals kasi, yan yung pinapalitan, hindi sila naglalast. So every 2 months, pinapalitan natin yan. Kaya yun yung reason bakit ang tao ay patuloy na pumapasyal dito sa Perlas ng Silang. Iba ng iba. Yes. Pinupunta sila. Yes. So very refreshing, very delighted, tsaka talaga nag-i-enjoy sila. Itong lugar na ito, sigurado ko maraming mga TV show or pelikula or TV commercial or kung anong klase. Parang may napanood ako. Marami siguro nag-shoot dito, no? Actually, may pinakamagandang ano nga ngayon eh. Palabas sa Netflix. Oh, ano yun? Lavender Field. Alam ko Hindi isa... kilala mo ba kung sino yun? Actually, itong aking kaibigan si Albert ang isa sa mga artista doon sa Lavender So, Field. nag-shoot na po kami dito ng magandang eksena. Kasama ko si Jody na Santa Maria dito sa area na to. Kaya na-discover namin itong Perlas. Kaya pala pamilyar ka sa lugar na to. Ayun. Wonderful Pinas.
Juliet, ano? Maliban sa magagandang halaman, bulaklak, ano pa ang makikita natin dito sa Perlas ng Silang? Actually, General, masarap yung pagkain natin dito sa Yun. restaurant. Yan. Masarap ba yun? Alam ko nagugutom na kayo. Nakahanda na yung pagkain. Actually, ang pagkain namin is Asian fusion, no? Meron kaming Thai, meron kaming Malaysian, meron kaming Singaporean. But syempre the best pa rin ang Filipino food na hinahabol lahat ng ating Ayun mga po yun. parokyan. No, ito ba yun? Yung pong malaking yun. Parang garden din, ano? Yes, Kain ka apo. sa isang garden. Sa loob po, So, talagang kakaiba. parang virgin forest sa loob. So, isang reason yan, lalo na paggabi, napakaganda po ng ating lighting at ang napakaganda ng klima sa gabi. Kaya ngayon, saktong-sakto, pwede nating tikman ang, ang mga pagkain ng Perlas ng Silang. Yan. Actually, special yung Albert tsaka General yung Yan. namin para sa inyo. Matikman nga yung ito na pala eh. Sakto. Ito na yung lunch natin. Saka dinner yan. Saka dinner. Siyempre, ito yung aming famous na bulalo. Talagang madudurog yung meat sa... Ang bako? Ito naman. Yung aming famous na perla salad. Actually, ginawa ito intended for the Binibining Pilipinas or for the beauty queens, no? Kasi ni-request siya ni Miss Cory Quirino. Now we have to come up with something different na flower salad. Actually, Pero nakakain po to. Yes. And Sigurado ka? Ito? Walang insecticide yan. No. Hindi po nakakain mga dahon? Oh. At ito naman, Yan naman ang ating famous na pansit dito. Yan. So talagang sobrang sarap niya kasi talagang crunchy yung ating noodles niya. at alam mo, isa pa palang maganda dito, lahat ng pagkain, lahat ng gulay dito ay kinuha sa garden nila, all organic. Organic talaga ito. From farm to table. Oh. Wala yung pesticides or kung ano man yung Ang gusto hindi kong- maganda sa katawan. Okay, ito yung So, kanilang we have- famous Ito yung aming pancit, famous na garden salad, With, ano yan? famous na dessert namin. Para lagyan ng siyang bulalo. fusion ng Thai sticky rice. Wow. Sticky rice, paborito ko yan. Fusion siya. Paano tayo papayat nito? Huwag muna mag-diet ngayon, kain muna. Una mong tikman ng bulalo, ako naman ang famous pancit ng Perlas ng Silang. Sarap naman nito. Bulalo. Wow! Pero ito yung tinatawag na vegetarian pancit. Yeah. Matagal na ako di nagra-rice pero hindi ka pwedeng kumain ng bulalo na walang rice. Ganun ba yun? Oo. Parang ayaw mo na, mga sawakan. Masarap na pagkain. Napakasarap. Sarap, tikman natin. Talagang umihiwalay yung laman at buto ng bulalo. Yan. Tapos, ito, tamarin. Yung ginagawang juice, Kaya yan. yung bilog na sa Thailand, sa Indonesia ang tawag nila markisa. Ano kaya to? Pero bago eh. Passion fruit. Passion fruit, yes. Ah. Passion fruit. So talagang fresh talaga yung salad na yan kasi from farm to table. Masarap yung ditong salad. Masarap na mabango pa. Kasi may bulaklak. Bulaklak. Sarap. Ang sarap pala ng bulaklak. Ano to? Flower salad ba to? Yes, Hindi. flower salad. Flower salad. Nahulaan ko, Masarap flower na salad. mabango pa. Kasi kakaiba yung mga bulaklak na meron sa field, ginagamit namin yun kasi edible siya. Kung gusto nyo ng healthy na pagkain, kailangan dito kayo kumain. Ito po yung kanilang famous Perlas ng Silang Coffee, coffee ice and strawberry. and strawberry milkshake ng Perlas ng Silang. Parami kain mo dito. Ito oh. The best. Wow, ito. Sticky rice nila.
Sa ating mga OFW, mga kababayan na nasa ibang bansa at dito sa lokal, amin po kayong inaanyayahan na pumasyal dito sa Perlas ng Silang. Dito po ay mag-i-enjoy kayo at sa aming lugar, sa tanawin at syempre pagkain. So pasyal po kayo dito. Iba-iba po ang makikita nyo every time na bumibisita kayo dito kasi ang aming pong nursery ay patuloy po na nagpuproduce ng bulaklak para palitan ang mga annuals natin na mga bulaklak para sa inyong kasiyahan. Ito po ay open park na kung saan ma-enjoy nyo talaga siya. Lalo na po paggabi na ay iba na po ang weather dito. Umaabot po kami ng 22 sa gabi. Wonderful Pinas. Nandito po tayo ngayon sa Alfonso, Cavite, ang tinaguriang wedding capital ng Pilipinas. Yan. Ayan mga kasangbahay, kasama po natin ang ating mga magigiting na kapulisan at syempre ang ating mga force multipliers dito sa Alfonso, Cavite. Dahil alam naman po natin na ang isang lugar ay pinupuntahan ng ating mga kababayan o mga turista pag ito ay tahimik, secured, at yung public safety ay napaka-importante. Kasama natin ang si Police Executive Master Sergeant Rhea Guagua. Yan. Rhea, magandang araw sa iyo. Ano ang ginagawa nyo dito para ma-maintain natin yung seguridad at public safety ng ating mga kababayan? Magandang araw po, sir. In behalf of our Chief of Police, Police Major Raymond P. Balbuena, mabuhay po ang Alfonso. To maintain peace and order sa bayan ng Alfonso, pinapatupad po namin ang intensified police operation. Oh, intensified. Police visibility sa establishment para po mapayapa at ligtas po ang bayan ng Alfonso sa turismo. Kasama po namin ang barangay at ang aming mga force multipliers ng Ronda Sama-Sama. Akala ko Rodel Sermonia eh. Sa bayan Ronda po yan ng Sama-Sama. Barangay Yan. po ng Palumlum. Ayan po ang pinagmamalaki ng bayan ng Alfonso, Cavite. Kaya pinupuntahan ito at tinaguri ang wedding capital of the Philippines. Ayan. Kasi pag dito, secured at ligtas sila. Wonderful Pinas. At kasama po natin ang wonderful OFW from Kuwait na siya nagmamay-ari ng Alfonso Adventure Park. Ang ating kaibigan na si Elmer Abinante. Itong special segment na to, ito po ay very inspirational. Dahil ito po ay isang success story. Ang ating babayan dito na tumira at nagtrabaho sa Kuwait at lahat po ng kanyang naipon ay pinundar itong napakagandang lugar. So magandang inspirasyon sa ating mga kababayan na OFW na merong papututunguhan ang inyong mga pinaghirapan. Pinaghirapan sa abroad. Pero itong nasa Kuwait kayo, pinangarap niyo na ba na mga naipon nyo gagawa niyo isang ganitong klaseng magandang lugar? Wala po akong plano. Pero hindi ko po akalain ito na magagawa ko ito kasi nung una ginawa ko lang po itong patakbuhan ng kabayo, saka po yung ATV. Hanggang sa may mga dumadayo na po dito, nagsasuggest, kailangan daw po ng restaurant kasi walang makainan kasi ito pong aking lugar, marami po ditong resort na walang restaurant. So naglagay po ako paunti-unti hanggang sa dinagdagan ko na po ng dinagdagan hanggang sa may nagre-request na kailangan daw po may swimming pool. Ayun. Nanganak na. Nanganak na po hanggang sa, ayan,
May bridge pa nga yung swimming pool mo. Ganda. Saka napansin ko marami pang cottages dito. So pwede silang mag-overnight, no? Opo. So ang nabalitaan ko dito raw sa Alfonso Adventure Park, hindi lang meron kang activity, meron kang ATV, meron kang swimming, meron kang horseback riding, at merong masarap na pagkain. Nako. Yun ang isang sikreto nila dito. Dahil ang kanilang style dito, lutong bahay na lasang mamahalin, pero suwak sa budget. Kakaiba yun, ha? Lutong bahay na lasang mamahalin at may kulang. At healthy food dapat. Yes po. Ayun. Healthy food talaga. Pero minsan kasi masarap, hindi healthy. Yan. Yun ang katotohanan. Kaya po, kung naligaw kayo sa area ng Cavite, dito po tayo sa Alfonso Adventure Park. Ito po yung magandang bisitahin. Lalo na, pag ang problema natin ay budget, meron na kayong pupuntahan ngayon. Ngayon, nandito tayo sa kakaibang boodle fight at meron nakasulat, Alfonso Adventure Park. Yun pala yun. At may ano laman? Meron tayong bangus. Tahong. tahong, crispy pata, Kansi. Bulalo. ano to? Chicken, Inasal. tilapia, Squid. na lalaki, Okay. at prutas, talong, at isa pang traditional bulalo. Kuha yan. Anong tawag mo doon? Tawag dito? Bulalo po ng Tagaytay. Bulalo Tagaytay. Sige, umpisa natin. Yan. Tingnan natin si ating Mr. Pogi. Yun, no? Mr. Pogi, Ng Batangas. 1998. 1992. Yan, tikman natin po. natin, masarap. Wow, swak na swak sa panlasa. Ngayon ako nakita lang first time ng ganyang klaseng boodle fight setup. Inantok na ako dahil busog na busog ako eh. Sobra kasi Yan. dahil kinain natin. Yung crispy pata, nagustuhan ko doon, yung it melts in your mouth. Yes. Ito parang pata team style. Patatin. So masarap siya pang ulam, masarap siya pang kanin. Bulalo niya actually parang sinigang nga kasi maraming gulay. Kaya kansi, sinigang. Oo. Yun. Piyaya ala Alfonso, first time din ako nakatikim ng bagong luto o mainit. Napakasarap. Paborito ko yan kahit di mainit eh. Kasi binibili natin yung mga nandun na sa mga tindahan eh, di ba? Mga ilang araw nang nagawa. Oo. Ito, mainit. Mainit, sarap. Sarap nga. Paborito mo pala yun? Oo. Ngayon ako nakita ng halo-halong ganong kalaki. Na kasi yata pang 10 tao. Meron kang ice cream, meron kang ube, meron kang langka. Kompleto na rin ka, tapos meron ka pang barkilos sa taas. Yeah. Kung ikaw mag-isa, hindi mo kakayanin maubos yun. Giant isa hamburger. Pa. Oo. Ayan, nakita ko, lakad mong kinain eh. Yan nga, nakapagtaka kasi nakatikim lang ako niyan sa isang malaking hotel. Pero ngayon, dito sa Alfonso, meron tayong, tama nga yung pangyamong tikim, pero abot kayang budget. Napakalaki hamburger na authentic Lasang yayamanin. Yun. Pero swak sa budget. Yun po. So pag gusto nyo makatikim ng panghiganting hamburger, dito kayo pumunta. Tanungin natin ang ating special guest. Ang ating special guest na si Pareng Dima. Dima, yun. Yan yung kanyang ayaw tantanan. Yung higanteng, ano yan? Pare? Halo-halo. Higanting halo-halo, panghiganting. Sarap. Grabe. Dito lang yan sa Alfonso Adventure Park. Adventure Park. Inabot na tayo ng takip silim sa lugar na to. Ginabit Pero, kahit nakakapagod, pwede na rin kasi marami tayong lugar na diskubre at marami tayong lugar na punta na napakaganda. Tama, di ba? Yes. At huwag po nating kalilimutan na pangalagaan ang ating kalikasan. Ito po ay pamamana natin sa susunod na henerasyon, ang ganda ng ating bansa. At mamuhay po tayo ng masaya, payapa sa isang ligtas na komunidad. Huwag tayong maging dayuhan sa sariling bayan. See you next time dito sa Wonderful Pinas! Ngayon, saan tayo pupunta? Tara na. Ikot natin lahat. Pero marami pa. Marami pa. Ayun, marami naging. Wonderful Pinas.